God bless you and blessing today for your life. So, hallelujah. Can we give a mighty clap to the Lord? I think that yung mga pinapataas ko ay tayo taas kay Kuras para magwali. And we will have our short meeting right after our service. And also, we will pray for our pupils, those mga anak na eskwela na karong sunod sa public schools, they will start tomorrow, and some of the private schools will start next week, June 15. Example, yung mga public schools being already started school na classes. So, let me share with you the Word of God. So, it's already 10:27. When I consider your heavens, this is the psalmist looking at the things that God created. So, when I consider heavens, the works of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. There's there in verse 1. What is mankind that you are mindful of? It's human beings that you care for. So, but ang tao behind the human God is so mindful of that. And it's a good day I have mga tao that God really cared for them. What is mankind? That you are mindful of them. Human beings that you care for them. In the psalmist, when he look at the works of God, the creation of God, the universe, the earth, the heavens and the earth, he moved to us. Ito ba ito? You cannot compare all those things. What is mankind? You are mindful of them. Human beings that you care for them. In verse 5, you have made them a little lower than the angels. Ang tao. How God made man. Matutpa niya, you made them a little lower than the angels. And you look at how God formed man, crowned them with glory and honor. Hello? Iba ka. Iba ka. When God made you, wow, you are crowned with His glory and honor. Hallelujah. Amen. And the psalmist was telling us that when God created man, you made them rulers over the works of the hands of God. You made them rulers over the works of your hands, and you put everything under their feet. Yung mga maigsoan, ganyan na tao. Nalawas ako na ito ba? Tao ba na? Look at the person beside you. Tao ba yan? Bakit yan tao? Tao na mo. So, ingala ang tao. Grabe ang pagbuhat sa Ginoo. We are crowned with glory and honor. We are given, God has given us the rulership, the stewardship, in that you put something, but God said you put everything under the rulership, under the stewardship of man. Iba ka. So, the Word of God is telling us this morning. Let me bow our heads and let's pray. Lord, thank you for this morning. And as we continue to study this lesson, I pray that the heaven is open for us.
hearts are open to receive what you prepare for us. Ang kasing-kasing abli Ginoo nga modawat sa imong giandam sa imong kinabuhi karon. Nga dawat karon kami makapadayon sa paglahutay sa pagkinabuhi ng Kristohanan samtang natubang mi Ginoo sa mataghagit sa unang adlaw. Kay bao mi Ginoo kung kinsa mi, asa mi lumarog, asa mi puupot, ug asa mi Ginoo upadayon sa among Ginoong pakigbisog dinhi kinabuhi ka. Dili pinagi sa mong puso, kundi tungod sa inyong katuyuan at plano sa pagsapat sa akin ang buhay. Sa kamapukuran na amo Ginoo masayahan, crown with your glory, clothed with honor, Lord God. And you put us everything, Lord God, under our rulership and stewardship. That is, Lord God, we consider everything. You will lead us to worship and to glorify and honor your name. Thank you, Lord God, for your people this morning and your presence. And the akaroon sa paliwanag. In Jesus' name. Amen. Let me give a mighty clap to the Lord once again. Hallelujah! Hallelujah! Sa medyo ko lang ang tao. Sa ang tao. So, let me just show you this. Makita na ninyo? So, ang tao, musugot ka sa sarili, gikan ka sa akin. God formed you from dust. Gikan ka sa akin. Kung na kung di ka maligo, may lupa ka talaga. Hello? And di ka maligo, lain ang kao pa naman. Gikan ka. Into the dust in God's hand. Ang ahog nga naa sa mga kabot sa Ginoo. And the Bible is telling us in Psalms 103 verse 14, for He knows, God knows, how we are formed. And God remembers that we are dust. And this is how God mo niyang pag-deal sa Ginoo sa ating kagsapag-sakit. Kung makalimot ganyan Ginoo na gikan ka sa abog, kaya na Ginoo, ulilik na ka. So, gikan mong ginugikan ka sa abog, that you na kita, why may tamo sa kong ginabuhin, kung wala kang Ginoo. Amen. Why may tamo sa kong ginabuhin? So that, God remembers that we are dust. We are nothing without God. Wala talaga tayo. Even if we own the whole world, even if we have that pinakataas na posisyon, Senate President ka man, namakay dagang malita. And even if you are the president of the nation, without that, and you know what, we're going to move forward, continue with our study this morning. So the Lord God formed man of dust from yung ang Ginoong Diyos, purma o tao, gikan sa abong ikuha niya sa ita. And maka-relate mo ani sa dihang nakakita mo paghibugkon. Nakita po mabugkon. Nakagawa na ni kulon. Kulon mo na, kulon. Kon na. Maghibugkon nga na, niya, at mo magdilag gumuskon sa una mga hilaran. Nanay karidad chances, magdilag kaskon ba? Magdilag kaskon. Pero kasagaran ng mga hilaran, di mo dilag sa kon, pero maudyo'y ilang gamiton aron mag-un-un o isla. Tama, dili? Kun. So, ano
pero sa una, ang pinakanindot na tubig sa unang panahon na as banga, na mga namoy banga. Na, katong bitaw, may green po ang banga, na ito'y sartin, bitaw nga naikpuntanan, kaso-kaso din, kabuti mo, kung di ka namin kamot ng hugaw, di kamot yung anak, parang ito kami sa place, ibigay tulugan, how God for man. Sama sa naging kulon, sa naging mga ikuha sa Ginoo ang tao, gikan sa abo, o sa Ginoo, ikuha niya ang tao. And from the ground, kung imo tanawon, kung ang tao gibuhat gikan sa abo, the story, the verse in chapter 2, verse 7, stop there. The Lord God formed man of dust from the ground. Period. Wala na. So, ang may tabo, mura ka kinong ani. Mura ka magbuyod na. Di ka mulihok. Mura sa pulon, di mulihok. Mura ka sa mga statwa, di mulihok. But the verse there, wala period. Doon na yung end. Sana asa tayo mga indados. What din? Sana na conjunction, no? Conjunction, right? Kalimutan, absent, was grade 1. Doon ay, and breath into his nostrils. The breath of life. Nagbuyod na kayo soon. Ang tao nagbuyod na. Wala pa ako'y papunta. Pero, nagkabuhay ang iyong buhay. You receive the breath of God. Amen. Yung sa diha, and breath into his nostrils, the breath of life. Salamat sa mga listener kong ilong. Nagkasyang na dyan na pagkakudyo pa. Salamat doon. Bitaw, so, yun pa ng ilong. Alawa ko na yung butuman. Ayaw. Ayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi gano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango, wag na oil. That's enough yun. Nawala na. Breath into his nostrils, the breath of life. Kaya ko naman, what is man that God is so mindful, that God cared for them? Because God formed man from the dust, and man received the breath of life from God. Ang imuhang gininhawa, the word God from the Hebrew word ra'ah. Kaya mo na iyong ginhawa niyo every time you breath. Diba? You are declaring His name. Wow! Praise the Lord! Thank you very much. Hallelujah! Karoon na ginawa mga salamat sa inyo kaya ginawa mga. God is in you. Still the breath of life. And there, three things. And the third thing there is that a man became a living being. Even if you have the breath of life, siguro, pwede po nila eh. Mo period na. No? Pwede po nila. Pero wala siya. Pero wala. Nahin. And man became, a lot in translation, the other translation it says there, living soul. In other translation, it's a living creation. And this translation, the New American Standard Bible, the New King James Version, the authorized standard version,
The word there became an living being. Nahimong buhi nga binuhat. May buntag ang mga buhi. Yes, Ginoo. Amen. Wow, yung anak. And let me tell you, let me prove my point there. Minsan tina, we are God's masterpiece. Pero, kitang tao, pinasayta, masterpiece, tasing obra maestra, the God's workmanship. Pamira, kunti, grabe ang pag-design sa Ginoo sa tao, ang iyang pataw din sa agkan. Ang iyang inuwa din sa kilid. Iya pa na yung dalong-dalong natin eh. Ang iyang papa. Iya pa nga buhok. Ano yung buhok? Buhok. Iya pa nga buhok ka mo. Watit kulo. Ay, dili ko siya. Grabe pag-design sa ginawa. That you are the authorized with God's masterpiece, the workmanship of God. Tingnan ang tao. Wala nga akong ubos-ubos ang pagtanaw, hindi mo silang kagalingon, tingnan ang iyong kagalingon. Masterpiece of God. I am crowned with God's glory and honor. And I'm bringing na anak ko ang breath of life of God. I am a living creature. I am a living soul. I am a living being because of God's life within me. Hello? Amen? Tingnan ko yung ito palikson. Tao ka. Tao ka. Inayin ito pala na, ayaw ka pala ka sa iyong noun. Naanak na ito na. Hallelujah! Ito, ang tao, grabe pagbuhat sa Ginoo sa tao. Niabot na dyan ang punto sa kinabuhi sa tao na sa dihang naniyaan na siya ay kinabuhi, itagaan sa Ginoo o kanang kahigayunan ng mga kinabuhi ni katupanan. Samtang ang tao nakadiri sa kalibutan. Niabot sa punto sa tao na di siya gusto magpakatao. Gusto siya magpakadiyos sa iyang kagaling. Niabot ako na sa punto nito. Na di ka gusto magpakatao. Gusto na ka magpakadiyos sa iyong kagaling. Di na ka gusto mahimong living being. Gusto na ka mahimong living God. Church, ato ka. Gusto ko. Di na gusto mahimong living being. Gusto na ka mahimong living God. I don't say living God, church. Sa inalang pa. That's why when man, the first man, Adam, committed sa diyang nilayo ang pagkadiyos siya, gusto siyang mahimong Diyos. Ang nagpabo sa iya ka, nabagsak. And you know what? Ang dust nga gibuhat sa Ginoo, clothed with the honor and glory of God, na hinay-hinay siya at sa krus Ginoo. Designed to live forever. Designed to enjoy the presence of God. Designed to be in God's presence. Bumagsak na. Nabagsak. Bumagsak. And ang tao, gikan sa ako, bumalik sa ako. Tingnan ka, let me just share with you quickly. Sa niabot ang kamatayon. Sa may Bisaya of deterioration. Sa Bisaya, okay. Ha? Ma-deteriorate ang hinahinay o ka o sa balay pa matunas. Ha? Mo kalunos, no? Sa diha, gikan sa imuhang singot, makakaon ka, pagkaon, hantod ka, mabalik ka sa yuta. Tungkol kay gikan ka sa yuta, sa ayuta, usap ikaw, ulan. Sa diyan ang tao, nagpaka-Diyos na ang Ginoo,
niabot sa tao ang kamatayon. At if we look at the Bible, man, death entered into the world because of one man. Ang kamatayon isulong sa kalibutan. Hindi namin sa pinakasalaman. Kung kiling sala, kung kiling kamatayon, di kailap sa tibok kalibutan. Noon dunay kamatayon. Then, dili ang kamatayon, kundi ang tao na himong ilalom sa kasuko sa Diyos. Kung ang tao, dili na magpakatao, dili magpakadiyos na sa iyong kagalingon na ang kasuko sa Ginoo, mga Igsoon. Kung ang tao, dili na magpakatao, magpakadiyos na sa gibuhat ni Adamo, di iba, yung sa diya mo ang suffering and pain. Grabing reality sa tao. Yung mga nasa Bible din sa diha, to the woman, may buntag mga babae. May buntag mga lalaki. May buntag mga babae. Tama. To the woman, he said. Hingnan niya sa iba. Ngayon ang suffering and pain. I will make your pains in childbearing very severe. Hindi ka. Kung wala nakasa ang tao, kung panganak ang babae, dito lang. Mura nagkuhan. Ito niya, with painful labor, you will give birth to children. Hello? Hindi po ang suffering of pain sa tiyang tao misupak sa kagustuhan sa Diyos. Kung himong tanaw. And sa diya, curse is the ground because, at sa lalaki siya, curse is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. It will produce birds and thistles for you, and you will eat the plants of the field. With the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. Nakuha ko yung isa. So, if you're going to rate our scale na ito, ang suffering or pain sa tao ito pa, diha makikita na ito ang pain measurement. So, diha no pain. Nasa middle, moderate, severe, very severe, worst pain possible. Not your reality at so. Kita mga tao sa pagkakaroon. That's the story of the Bible, Adam and Eve, where abot sa tuwa ang pain and suffering. Not your reality. Not your reality na. Kaya wala pa man ta. Kung balik si Jesus, ibalik na ni Jesus ang atong mga kasakit, kalisdanan, ang atong mga pagluha, yun ang Ginoo, hulihan na niya kung kalipay. Kung matod sa Bible, uwa na'y luha nga muagas sa matang. Ito pagkatapos pa Jessica. Lunlun bunawan, raon niya, ang pagalakwan mo. Igsoon ko. Pagkatapos po ito, anak, sa pagkatapos. Pero sa pagkakaroon, pain and suffering. And let me continue, total identity of man without man. Paano yung dulang ito? Matang tao, wala din ang Ginoo. I think this is the message for today. Without God. Pag kung sa taka-busy sa kalibutan, bisan kung sa pag-degree nga nabot ka, bisan kung sa pag-taas sa posisyon sa kong ginawin, bisan pag-daghanan parta. Without God, according to the Bible, apart from me, you can do nothing. But if God is with us, all things are possible. Amen. Amen! Hallelujah! And salamat sa Ginoo. Yun ang Ginoo sa Psalmist. God knows how we are formed. Kaya nagkasala ang tao,
Yan ang tao na nalayo sa Ginoo. Sa diyang tao, ditago. Ngayon si ang Ginoo kang mga Adan, di ba? Where thou? And the Edom said, nagtago me, nagtago mo. We're naked. Naked. And if we look at the Bible, Edom and Eve could not present their lives before God, even if they were sowing fig leaves. Bisan o nagkuha sila dahon sa kahoy igera, ilaning gitapon sa ilaha kalawas. It could not cover up. I will tell you, nakita ka mga butang sa itong kinabuhi, na parang akong itapon. Sa itong kinabuhi, ano maabot ang katagbawan, ano nang mapiliinan ang kung sa'yo wala na to. Pero I will tell you, it cannot cover our nakedness. Just like Adam and Eve. Even if pinakatagay ang iyong nahurot, even if pinakababay ang na-connect ni mo, na nakalambigit ni mo, bisag pinakalalaki na kalambigit mo si Kairos, salig si Solomon. Kuya ko, bataan, nagbasa ang Bible, dapat sa kuya ko, Solomon, salig siya naman, 300 kababay, hindi ang asawa. 700 concubines ingon siya, salig, na-amaze na sa Bible. Reading in the Bible that according to Solomon, all those things are meaningless. Wala ako mo'y nakatagbaw sa iya. He built a lot of buildings. Nakasilang gardens. Nagkansag mga tao. Goals. But according to him, at the end of the day of his life, at the end of his preaching in Ecclesiastes, fear God and keep his commandment. For this is the whole duty of man. Hallelujah! Ano ba yung sa atong kinabuhi? Pag wala ang Ginoo, pag ginahimutan. Panangutan na atong i-cover up, hindi na makakover. Even Adam and Eve try to cover up everything. But nothing that will cover and satisfy. Amen? Bisan imong anak, di na mauwi makahatag ng katagbawan nimo. Bisan ang imong bana, di na makahatag ng katagbawan nimo. Imong asawa, di na makahatag ng katagbawan nimo. Only the presence of God. Amen? Maulaman ang presence of Diyos. Kaya na anak mo ay makahatag ng katagbawan sa atong kinabuhi. And before I will consider me, mawa bitaw ang Ginoo sa kanang kinabuhi, mawa sa Dios ko ang kinabuhi. Mura ba mawa sa pasig ng Ginoo sa kinabuhi, ako sa Dios. Resulta ay mundakan sa atong kinabuhi. Let me share with you this thing. What piece ng buhay. And it marami. But God is so gracious to us. Ang dust na iyang ipuno sa iyang presensya, sa iyang maya, ang dust na iyang ibolda, iyabot ang kamatayon, death and determination, iyabot ang tao sa kasukog sa under God's wrath. And ang tao doon ay suffering, pain, and the total kana status of man, nakakita niyo ang task. Pero you know what? The Bible,
ang nakalilot sa Bible. If Satan wants to put period, if you want to put period, God will continue to put comma. And God wants to continue moving in your life. God is telling you today, I will tell you, God is telling you today, huwag pamahaman ang Ginoo sa iyong gawin. Huwag pamahaman ang Ginoo sa iyong gawin. God will touch your life today. God will touch your life today. And God will do amazing things in your life. And the Bible is telling us, for we are God's masterpiece. Nasira naman. You were being tested by time or sa panahon na diin nawasak ang iyong buhay. In every situation, but the Bible nagpadayon. God yung ipadayon ang iyong plano kung tuyuan sa iyong kinabuhi. Isa diya, He has created us and you. Unang pagmulda, nagba, mura ni Pinwell o ni Prince Kairos, dati place by me ligo. Ang ligo, kulik-kulik ko yun ang magaba. Prince Kairos, please find the missing piece. At the middle of the night, please find the missing piece. And I will ask him, no worry, we can buy you. At ito pa sa DIY. No, I want that missing piece. Because they want to make it, mold it again. Same with our lives, for more than that, our God is more than that. He has created us anew in Christ Jesus. Sa dihang niabot ang kamatayon, tungod sa gugma sa Diyos, kung kinabuhi, ipadala si Jesus Christ, aron magpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo. Aron ikaw ako nga mutungan na kanya dili makapatulog dili malagad kung dili makapatulog kinabuhi walay katapusan. Tinulig so ang mamatay ang tao. Apan ang Diyos dunay gisaan, nga bisan dunay kamatayon, dunay kinabuhi luyo ni anak kamatayon. Kinabuhi walay katapusan. Bisan to patulas kini mong lawas. Usahay mo na nagnipon, usahay ang punong tumalhin na sa agtang, usahay ang buhok kanang puti na, o usahay ang buhok pero gikawat na sa kawatan. Kawaman. O usahay ang mga palit, mga yut-yut na. Kung niya, kung maglakaw ka sa unang, lakaw nga lakaw. Hindi ko na Ginoo. Bumalik ang Diyos. Ulihan ang akong lawas na madunong o lawas na dili madunong. Iyahang gimunda pagbalik ang iyang plano sa tao na dili malaglag, dili matunas o dunay kinabuhi walay katapusan. Iyan ang gibuhat pinaagi sa iyang pagpadala ng Hesus Kristo dili sa kalibutan. Ilalong ka sa kasuko sa Diyos. Pero yakan Jesus Christ, ingon si Jesus Christ, Lord, take this cup away from me. Nga naman yung sabi, sulod niya na mong tasa. Matod pa sa Revelation, kana tasa sa kapumot sa Diyos. Na ipupo niya sa amahan, nandito kang Ginoo sa Kristo, supposedly, anhatin mo, ang mandito ka Jesus Christ, kaya si Jesus Christ, mga nagluwas ka nato, gikan sa kasuko sa Diyos. God created us anew in Christ Jesus. Even in suffering and pain, tingnan ang Ginoo sa iyang pulong. Kung unsa may kalisdanan o troubles na mo karon, dili unya na, bakit? Dili na worth comparing sa glory unya na ihatag o ipadayag sa Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon in due time. Hallelujah! God once again formed this dust na nagduba gikan sa kamot sa kaaway. God breathed once again the breath of life to man in Christ Jesus. Hello! Gimunda ka pabalik sa Ginoo. And I will tell you, church, Christ, Jesus, save us from the bondage of corruption. He can.
kinabuhi, mabutan. Ito si Jesus. Dahil ng cross of Calvary and telling us, kung sa may sitwasyon sa imong kinabuhi, kung sa nakakasabot sa imong kinabuhi, baka ikaw asa ka pa ito. Doon ay Diyos. Doon ay Diyos! Nagamahanan, doon ay Diyos! Sa mga himatuod, sa mga tagpulong, sa mga kinabuhi. He is our God, unchangeable! Unshakable! And unstoppable, brothers and sisters in the Lord. And we will continue to serve God. We will continue to give up our lives before the Lord. God loves us so much. He forgives our sins. God works His righteousness and justice and continue to reveal Himself sa atong nagsatag-sang kinabuhi. Kasi ulit ko ikas kung kinabuhi, grabe Ginoo. Gabi mga tatay, nagtiyo mga tatay, usa sa among distraction, ano din Ginoo, no? Ginoo magmuhat sa atong kinabuhi. Kumudoon ka niya, maayon pa sa iyo. Ngayon mga Ginoo, kung di ako na ipasayloon sa may mahiwali, di ka naman ni sabok. Kumudoon din ako, bisang pag-usahay ito, matingang ka, bagdoy ka na Kristuhanan, pero magpaubos ka kasi kinumuluhod na kasi kinumuluhod na Ginoo. Kadami, mayroon yung mga pangkol eh. Hindi ba inalan niyo na kung hindi Ginoo? Tuloy kayo akong Ginoo. Kasi mahimo, kumapos. Bisang sa itong kabagdoy sa itong kinabuhi. God will not harbor His anger forever. He is slow to anger. Amen. Hallelujah. Because of His great love. And God will remove our transgression. And God ulog sa iyang compassion sa atong kinabuhi. What is our stance before I will end this message? Before I will drop this message? Ito ang mga abog. Kita ang abog, nagipuno sa himaya sa Diyos, sa iyang loob. Itagaan sa iyang kinabuhi. Kung sa mga natin kung buhatin. Kasadas, we must be dependent on God. Kinahanglan na magkatipindi, kanunay niya sa Ginoo. We must understand the purpose of God in our lives. And we need to continue to submit and serve God. And let's surrender our lives. Surrender. Totally surrender your life before the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's come into the presence of God while the worship team will sing a song of consecration. And let's prepare our hearts to receive the element right now. The body, the bread that represents the body of Christ, and the wine that represents the blood of the Lord Jesus Christ. May it be, and as we prepare our hearts and our minds today, atong kanunay malasa kung atong kanunay sa ayong Diyos na atong kailangan sa mga kinabuhi.
Ginawa ni kabutagon, mapasalamaton kami na among nasayran ang kabaturan. Kung kinsa gayon kami, diha sa matubangan. Walay oras, walay minuto, walay segundo, mawag ni mumig, una-una Ginoo. Kanunay Ginoo ang imuhang pag amuma ka na mo. Bisag usahay kami Ginoo mulayo, biyani mo. Maluya Ginoo. Usahay mga pangutanan ni sa mga butang na imuha Ginoo gialaw sa among kinabuhi. Papan luyo niya ng kanan. Ibaw mi nga naalagad mi buhi nga Dios. Dios, wala pa mahuman sa among kinabuhi. Dios nga dunay plano ug katuyuan nga ikanamo. Busak Ginoo, kung sa may dagan sa mong kinabuhi karon, ang kumtan ng kamatuoran. Bisan naman, Ginoo ang mga butang, ang mga paghitabo sa mong kinabuhi, mga challenges sa mong kinabuhi. Wa minimo biyay, wa minimo talikdi. Na Ginoo kanunay ang imong provision sa mong kinabuhi. Ang kaluwasan ng imong gihatag ng ikanamo Ginoo. Tuguti Ginoo sa matag adlaw. Kanunay Ginoo mapainugsanon kami. Sa matag adlaw Ginoo. Amo Lord God nga masabtan ang imong plano katuyuan sa mong kinabuhi. Sa matag adlaw magpaubos mi diyan imo mga lagad diyan imo. O kanunay na Lord God itugyan ang among kinabuhi. Diha kanimo. Kay wa mi mahimo kung wala ka. Kung dili ka buntagon, mabot man sa mong kinabuhi ka kanuya. Doon naman Ginoo'y mga kahingawa. Doon naman Ginoo'y sa among kinabuhi nga di ka mo pasabtan. Amahan, gaksami. Kung kami pagbalik sa imong presensya. Tuguti that you will continue to breathe us, the breath of life. Kabisan kami Ginoo maka assured Lord God, makasundakot Ginoo. Kabisan sa daghan Diyos na mga butang sa mong kinabuhi. Kamo Ginoo matiklaran, kami imong katawhan. Nagkinabuhi, naglihok, dili sa mong kaugalingong puso, kundi pinaagi sa imong puso ug sa imong presensya. Ang damang kinabuhi karon Ginoo, samtang kadawat ni sa tinapay ug sa bino. Na sa pag-ani mo sa kalibutan, miingon ka. Ngayon mo gihalad ang tanan, aron kami o Diyos makabaton o kinabuhi walay katapusan. I pray, Lord God, today, as we partake this element, Lord God, doon ay Ginoo ipagkikap sa mula sa Espiritu Santo sa mula sa kanamo. Ang imong presensya, Ginoo, ay pupuyanan sa mga kinabuhi. With this element, Lord, of bread and wine, mga Ginoo, mahimo Ginoo. Makahatag ka na mo sa Espiritu Santo to our restaurant. For the word says, if you eat this flesh and drink this blood, you will have eternal life. Lord, more than eating, more than drinking, Lord, ang among pagsandulot, Ginoo, ang among Lord, ang paghatag sa mga kinabuhi. Mo'y among Lord God, napadayon, katuptan, ilakaw, inikilang. Bless this element, Lord God, that we're going to partake. Let's be more on, Lord God. May your presence cover us in this place. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. We are the answers, so please help me distribute the elements. Maglungan tao, partake kani, gawata sa langit.
ako gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga ako gitudlo kaningit nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian gikuha sa pan. O niya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya kini. O miingon, mao kini ang akong lawas na alam kaninyo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Let's partake the bread. Ang tinapay na nagsimbolo sa lawas ni Yesu Kristo, na gibon mo, gisamaran, ibitay, gilansang. Karon ang tanang tao, ito, ustali ka na niya, makamatulog, kinabuhi walay katapusan. And according to the Bible, pinaagis sa iya mga labot, kita na kamatulog kaayukan. His broken body, ni nahimo na kita nagsaling ka na kaniya may maghakat ka na ito katibukan sa atong kinabuhi nga dinihin atong matagang taman ang kautnganan diha kang Ginoong Hesus. Salamat o Diyos sa imong lawas imong gihatag. Dagang po ko Ginoo nga nining orasa ang imong makatawan na minawag niini. Ilang masinati ang pinasahi ng pagpanglihok. Tinuod Ginoo, gikan kami sa abog, apan imo kami Ginoo, nga kitagaan sa kinabuhi. Iabot sa mong kinabuhi Ginoo, na nalayo pinihan nimo, na Ginoo, ang amo Ginoo mga pagkulang, mga kasaypanan, mga kalapasan. Apan salamat o Diyos, handang na Ginoo gihatag ang imong lawas. Para kami Ginoo makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Kaayuhan. O kagingon ka Ginoo, na kami usap, ngayon mo na kitagaan sa kaluwa.